Sa Biyernes, inaasahang lalabas ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pablo. Gaya ng Bagyong Sendong, Mindanao din ang tinumbok nito. Base sa records ng Pag-asa, bagamat madalang daanan ng bagyo ang Mindanao, hindi naman daw kakaiba ang tinahak na landas ni Bagyong Pablo. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, wala pang isang taon simula nung manalasa yung bagyong Sendong. Noong isang taon ay eto na naman at tumama na naman ang isang malakas na bagyo sa Mindanao, itong si Typhoon Pablo. Tanong tuloy nung ilan, no? Parang, teka muna, ba't parang binabagyo na yung Mindanao? Siya na ba yung bagong daanan ng mga bagyo dito sa Pilipinas? Tiningnan natin, para masagot natin yung tanong na yan, ay tiningnan natin ang datos ng Pag-asa simula 1948 hanggang 2011. That's 60 years, more than 60 years of data ng Pag-asa. December 16, nung isang taon nang manalasa ang bagyong Sendong sa Cagayan de Oro, Iligan City at mga kalapit na bayan. Libo-libo ang namatay at aabot sa bilyon ang nasira mga ari-arian. Wala pang isang taon simula noon, Mindanao ulit ang natumbok. Ito na naman ang isa pang malakas na bagyo, si Typhoon Pablo, na naglandfall sa Hinatuan, Surigao del Sur sa Mindanao. Disyembre na naman. Iisipin mo tuloy, Mindanao na ba ang bagong pasukan ng bagyo sa Pilipinas? Hinalungkat namin ang datos ukol sa mga bagyo mula sa Climatology and Agrometeorologic Division ng Pag-asa sa loob ng lampas 60 taon. Ang mga blue na linya ay ang mga landas ng lampas 1,000 bagyong dumaan sa Pilipinas mula 1948 hanggang 2010. Makikitang halos hindi dumaan sa dulong bahagi ng Mindanao ang mga bagyo. Sa katunayan, sa 1,173 na bagyo simula 1948 hanggang 2011, 40 lamang ang nanalasa sa Mindanao. Yung requirement sa pag-form ng bagyo is warm sea surface temperature and yung tinatawag namin Coriolis effect. Ito yung deflection ng hangin to the northern hemisphere, which is zero near the equator. And Mindanao is around 4 degrees north of the equator. So yung Coriolis effect niya, walang deflection, maliit lang yung deflection. Pero ayon kay Dr. Kayanan, bagaman mapaminsala sina Sendong at Pablo, hindi naman daw indikasyon na bagong daanan ng mga bagyo ang Mindanao. Bagamat kakaunti, hindi naman daw kakaiba ang pagdaan ng mga bagyo sa Mindanao. Not necessarily unusual, kaya lang yung rare. Oo. Kasi doon sa dulo ng Northern Mindanao, Southern Mindanao talaga, makikita mo na halos zero yung tropical cyclone. Hindi pa namin nakikita yung ganong trend. Pero tinitingnan namin yung intensity. Titingnan pa rin namin yung intensity. Si Pablo, hindi raw kakaiba ang landas na tinahak kumpara sa ibang mga bagyo na dumaan sa Mindanao sa loob ng lampas 60 taon. Ayon sa Pag-asa, sa Biyernes ay lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 4 ang patay at 2 ang sugatan. Hindi pa kasama dyan ang mga napaulit na namatay sa flash flood at tumaob na army truck sa Compostela Valley. Jessica, ayon sa Pag-asa, si Pablo ay pangalawang bagyo na dumaan sa Mindanao. At kung titingnan natin yung datos ng Pag-asa from 1981 to 2011, ay may average, yung tinatawag na meteorological normal, na 1.5 na bilang ng bagyo. At kung titingnan natin itong Pablo at Ophel, ay mukhang pasok pa siya doon sa tinatawag na meteorological normal na bilang ng mga bagyo sa Mindanao, Jessica. Okay, 40 out of how many years, Joseph? Ating tinignan ay more than 60 years at over that 60 years ay meron tayong 1,173 na mga typhoons na dumaan sa Pilipinas. Majority of which sa may norte pa rin siya nanalasa, Jessica. 40 lang ang tumama sa Mindanao. That's correct, Jessica. Medyo maunti, no? Yes, if you're aware, no? Kaya nga ba yung mga malalaking plantasyon ng prutas nasa Davao? Kasi nga hindi sila gaanong binabagyo doon dapat. Pero since last year, kumbaga pangalawang napuruhan na sila this year.
Ang na-interest din naman yung Pag-asa, no, kasi halos magkadikit, well, in terms of years, no, na masyadong magkasuson itong si Sendong at saka si Pablo in terms of yung taon na nanalasa sila around December din. So tinitingnan nila kung this will be an indication of a future behavior. Pero for them to say it is a trend now, ay kailangan pa nating maranasan. Wag naman sana yung ganyang klaseng pagpasok ng bagyo around December in Mindanao, Jessica. Okay, ano pa ang inaasahan ng Pag-asa from here on? Is this the last bagyo for the year o meron pa bang huhuling hirit? Ika nga. Dun sa forecast nila kanina, no, around 5 o'clock, this is the latest, and there's another one at 11. Yung 5 o'clock, wala pa naman silang nakikita na bagong mga banta, no, sa ating weather. Pero ang nabanggit na rin ni Mang Tani kanina na may tendency in some numerical models, yung itong si Pablo na biglang mag-loop. Pero ang pagsisiguro ng Pag-asa ay pag nag-loop yan, ay gagawin na niya yan doon sa West Philippine Sea na hindi na makakapekto sa kalupaan natin sa Pilipinas, Jessica. Okay, hindi nila masiguro na wala nang bagyong darating pa kasi meron pang a good 2 weeks? yeah, 2 to 3 weeks before the year ends. At yung dati nating ginawang storya, no, nagawa tayo dun sa storya sa Amihan, no, ang nabanggit yata niyan is around 4 to 5 pa before the year ends. So we have to, well, may we wait kung ano man yung forecast na meron ng Pag-asa in the coming days, Jessica. Okay, maraming salamat. Joseph Morong, live mula sa Pag-asa.